Paglaon, binuhat ni Tetsuo at Yukio ang napatumbang kaiju at ang mga tao patungo sa sentro ng mga nakaligtas. Namangha si Yukio sa laki ng pagbabagong dinaanan ng mundo sa loob lang ng 10 taon. Sumang-ayon si Tetsuo, inamin na muntik na siyang mabaliw nang akala niya'y nag-iisa na lang siya sa planeta. At sa sandaling iyon, napaiyak si Tetsuo. Lubos ang ginhawang nadama niya nang makitang buhay si Yukio. At sinabi niyang inakala niyang gugugulin niya ang buong buhay na nag-iisa. Sinabihan siya ni Yukio na tumigil, kundi pati siya'y may iyak. Ngunit hindi rin siya nakapagpigil at sabay silang humagulgol. Umaagos ang langis sa kanyang mukha na parang tunay na luha. Habang tuluyang napapaiyak sa tuwa ang dalawa, ang iba na may abalang-abala sa napakaraming karne na nakuha nila mula sa kaiju. Sinabi ni Asuka na kahanga-hanga ang robot ni Tetsuo. Ngunit nang lumingon siya, bigla itong naglaho. Maya-maya, sumulpot siya sa harap ni Tetsuo. Ikinagulat ni Yukio kung paano siya nakarating doon nang walang nakapansin, ngunit pinabayaan na lang niya ito. Sinabi niyang pagkakataon na ito para maasa ni Tetsuo ang pakikisalamuha. Para palakasin ang loob niya, binigyan niya si Tetsuo ng isang lata ng pinya bilang regalo, at ipinaliwanag na sa mundong ito, napakabihira na ng matatamis at prutas. Ngunit pagkapukpok pa lang ng lata, kumalat agad ang matamis at nakakaakit na amoy, at halos hindi niya mapigilan ang sarili na kainin ito kahit para kay Tetsuo iyon. Napansin ni Tetsuo ang pagpipigil niya at nagtanong kung ayos lang bang kainin niya ito. Kinagat ni Ao ang labi at sinabing kainin na niya agad bago pa siya tuluyang matukso. Sinabi niyang dahil iniligtas ni Tetsuo ang lahat, tungkulin niyang suklian ito kahit pa isuko ang bagay na mas mahalaga pa sa sariling buhay. Nag-alinlangan si Tetsuo na kainin ang isang bagay na tila mas mahalaga pa sa buhay ng tao. Ngunit alam niyang kailangan niyang tanggapin ang kabutihan ni Ao, kaya kinain niya ang pinya sa harap nito. Halos madurog si Ao sa loob, ngunit pinilit niyang magpakatatag, paulit-ulit na sinasabing regalo iyon para kay Tetsuo. Bigla namang nanlumo si Tetsuo, natakot na baka mali ang naging desisyon niya. Iminungkahi ni Yukio na pagsaluhan nila ang natitirang pinya, ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, pumayag na agad si Ao. Sabay silang kumain at nagpasalamat sa biyaya. Pagkatapos, sinabi niyang hindi lang siya dumating para ibigay ang pinya. Nandito rin siya upang magpakilala at magbahagi ng impormasyon. Nagpakilala siya bilang isang Noy at nagpasalamat kina Tetsuo at Yukio sa pagligtas sa lahat. Nagpakilala rin si Tetsuo at napagtanto niyang ikalawang beses na niyang nagawa iyon nang hindi natataranta, bagay na dati imposible para sa kanya. Sinabi ni Ao na panahon na para pag-usapan ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Nabigla si Tetsuo ngunit pinatatag ang sarili at pinatuloy siya. Ipinaliwanag ni Ao na 10 taon na ang nakaraan, may lumitaw sa Japan na isang nakakatakot na humanoid na kaiju. Ngunit hindi tulad ng karaniwang kaiju na galing sa kalawakan, ito'y umangat mula sa dagat kasabay ng napakalaking lumulutang na puting esfera. Nagsimulang dumami ang mga esferang ito at mabilis na kumalat sa mga lungsod sa buong mundo. Sa isang iglap, sumabog ang mga ito at nagpakawala ng nagyayelong hangin na sumire sa buong daigdig, na nagpatigas sa lahat. Mula noon, hindi na muling uminit ang planeta. Napagtanto ni Tetsuo na nangyari ito matapos silang umalis patungong kalawakan upang labanan ang mga kaiju. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa Anti-Kaiju Defense Force. Sinabi ni Ao na dahil sa bilis ng pangyayari, halos nalipol ang puwersa sa unang bugso pa lang, at ang mga nakaligtas ay nagpakasagad upang iligtas ang iba. Ngunit hindi nagtagal, bumuhos mula sa langit ang natitirang mga kaiju at tuluyang nilipol ang mga natira. Gayunman, binanggit ni Ao na may mga usap-usapang patuloy pa ring kumikilos ang Defense Force at may ilang miyembro pang buhay. Dahil dito, napuno ng pag-asa sina Tetsuo at Yukio na maaaring matagpuan pa nila ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Ao kay Tetsuo na papalapit na sila sa sentro ng mga nakaligtas. Ang simpleng pagtawag sa kanya sa pangalan ay labis niyang ikinatuwa, tanda na umuunlad na siya sa pakikisalamuha. Sa wakas, narating nila ang isang paaralan sa gitna ng Mishima, ang huling lugar, ayon kay Ao, kung saan maaaring matulog ng payapa at manatiling mainit. Kumalat agad ang balita na bumalik na ang tagapagligtas at ang snowman, dala ang napakaraming karne ng kaiju. Natupad din ang pangarap ni Tetsuo na salubungin ng maraming tao. Na mula sa hiya, itinaas niya ang 2 braso na parang isang maalamat na bayani.
Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ao na humigit kumulang 200 katao ang naninirahan doon, bawat isa'y may tungkulin. May iba't ibang sangay, materyales, pang-araw-araw na pamumuhay na nangangasiwa sa pagluluto at kalidad ng buhay, pangkat ng pagbabaklas, at iba pa. Namangha si Tetsuo at tinanong kung saang sangay siya kabilang. Ngumiti si Ao at sinabing nasa accounting siya. Biglang inakbayan ni Furamachi si Tetsuo. Ikinahiya niya ng husto, at ipinaliwanag na doon siya inilagay dahil hindi siya maaaring palabasin. Ngunit palihim pa rin siyang umaalis. Napansin ni Ao ang mga nakatatanda na galit na naghihintay sa kanya. Wala na siyang takas kaya tinawag niya ang kanyang grupo upang sabay-sabay harapin ang matinding sermon. Bago iyon, sinabi niya kay Tetsuo na si Takimura mismo ang nag-utos na bantayan siya. Ayos lang iyon kay Tetsuo, at sinabi ni Takimura na una niyang gagawin ay dalhin siya sa kanyang personal na santuaryo. Dinala siya sa isang hot spring. Lumubog si Tetsuo sa mainit at nakaka-relax na paliguan, isa sa matagal na niyang pangarap mula nang makabalik sa Earth. Ngunit napansin niyang walang hot spring sa sentro ng Mishima, at nang bumaba sila sa paaralan, iyon lang ang lugar na walang nyebe. Napansin ni Takimura ang kanyang pagkalito at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat. Ipinaliwanag niyang may nakabaon na kaiju sa ilalim ng sentro ng Mishima. Biglang kinabahan si Tetsuo. Ngunit pinakalma siya ni Takimura at hiniling na pakinggan muna ang kwento ng tagapagsanay ng kaiju na nagligtas sa kanila. Ayon kay Takimura, 11 buwan matapos ang Great Freeze, pinamunuan niya ang grupo ng mga nakaligtas upang maghanap ng paaralan na maaaring gawing base. Ngunit lahat ng kanilang natagpuan ay sakop na ng mga kaiju. Ginamit ng mga nakaligtas ang mga mall at paaralan bilang kanlungan, ngunit sa tuwing may kaiju na papalapit, tumatakas sila. Isang araw, halos mamatay na sila sa gutom nang may nakatagpo ng bangkay ng kaiju at dinala iyon bilang huling pag-asa. Dahil sa matinding desperasyon, kinain nila ito. Ngunit kalahati sa kanila ang namatay dahil hindi tinanggap ng katawan ang dayuhang laman. Tanging ang mga nakayanan nito ang nakaligtas. Nagpatuloy sa paglalakbay si Takimura at ang ilan pang natira hanggang sa sumunod na paaralan, ngunit sinalubong sila ng isa pang kaiju. Mas lumala pa nang magsimulang magpakita si Ao ng sintomas ng pagtanggi sa laman. May ilan na nagmungkahing iwan siya, ngunit hindi iyon kailanman gagawin ni Takimura at ng kanyang asawa, kaya pinili nilang harapin ang kaiju gamit ang lahat ng kanilang lakas. Sa kasamaang palad, 2 kaiju ang lumapit at pumalibot sa kanila. Lalong napahamak ang mga nakaligtas nang magsimula ang 2 kaiju sa labanan ng teritoryo. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog ang guro at napadpad sa pagitan ng 2 halimaw. Gustong-gusto siyang sagipin ni Takimura at ng kanyang asawa, ngunit pinigilan sila ng iba, iginiit na tiyak na kamatayan iyon. Nakahandusay ang babae, inuubo at naghihirap. Bigla, pumuti ang buhok ni Ao at may mahiwagang tinig na kumausap sa kanya. Tinawag ng tinig si Ao na kaawa-awa dahil iniwan siya ng mga minamahal niya at tiyak na kakainin ng mga kaiju. Sinabi nitong interesado ito sa tinatawag na emosyon, mga damdaming tanging tao lang ang mayroon. Ibinuhos ni Ao ang kanyang saloobin, sinabing ayaw niyang mamatay sa ganitong lugar. Nais niyang makapasok sa paaralan, magsuot ng uniforme, umibig, at maging masaya. Dahil wala na ang kanyang mga magulang, labis siyang natatakot. Ayaw rin niyang ang huling kinain niya ay laman ng kaiju. Ayaw niyang mamatay. Takot na takot siya. Dama ng tinig ang matinding bugso ng kanyang dalamhati, lalo na ang mga negatibong emosyon. Sinabi nitong nais nito ang lahat ng iyon, ang desperasyon at lalo na ang galit sa mga taong iniwan siya. Ngunit nagulat ito nang sabihin ni Ao na hindi niya kinamumuhian ang mga taong umalis, dahil naging mababait ang lahat sa kanya, at mahal niya ang mga ito, lalo na sina Ji at Ginang. Si Takimura, na laging nagbabahagi ng pagkain sa mga bata, mahal niya silang lahat. Tumayo muli si Ao, tulad ng isang mandirigmang kumakapit sa buhay. Kahit alam niyang wala siyang laban sa halimaw sa harap niya, ipinahayag niyang poprotektahan niya ang lahat. Sumugod ang kaiju upang lamunin si Ao, ngunit sa huling sandali, tinamaan ito ng matinding atake ng isa pang kaiju at nailigtas siya. Doon niya napagtantong ang tinig sa kanyang isipan ay mula mismo sa kaijung nagligtas sa kanya. Sumigaw ang kaiju na hindi nito maunawaan ang mga tao, at sinabing ang isang maliit at tila walang halagang nilalang, si Ao, ay labis na kawili-wili.
Pagkatapos, ginamit nito ang kapangyarihang apoy na kahalintulad ng isang phoenix at nakipagsabay kay Ao. Nakamit niya ang kapangyarihan ng Kaijo at nagliyab ang kanyang buhok sa asul na apoy. Nalito ang mga nakaligtas at walang maipaliwanag sa nangyari, kaya tinawag nila ang Kaijo na Tamar, ang dakilang tagapagligtas. Naramdaman ni Ao ang init ng apoy na nagbibigay ginhawa at labis siyang natuwa. Sinabi ng Kaijo na poprotektahan nito siya at ang mga tao kapalit ng kaalaman at emosyon. At doon dinala si Tetsuo, sa ilalim ng paaralan kung saan payapang natutulog ang Kaijo, nagbibigay init at proteksyon sa lahat ng nakaligtas na tinatawag ang lugar na tahanan.